Umarangkada na nga ang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo na tinawag na Rally for Transparency and a Better Democracy, kung saan may mga ilang libo na tinatayang makikiisa sa pagkilos na sinasabing laban sa korupsyon. Guest lang po ako dito, mainit din na pinag-uusapan ngayon ang mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico, pero ang hamon ng ibang mambabatas, dapat umuwi siya ng Pilipinas para panumpaan ang salaysay at magsumite ng ebidensya. Ako po ay recurring guest lang din po. Bukod dyan, usapan din ang pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema para pigilan ang sakaling pagpapatupad ng sinasabing arrest warrant ng ICC. Cleve, Zandro, Jermaine, paano natin makakamit ang tunay na accountability at transparency kung ngayon pa lang ay humihiling na agad ng PRO ang mga inaakusahan sa kontrobersiya kahit wala pang kumpirmadong arrest warrant. No? Ang tawag na, ano ba tawag natin dyan? Premature. True. May warrant of arrest na ba talaga? Meron na ba? Well, Yung tanong. Hindi ko sasabihin nakita ko na. Ay! So hindi mo nakita? Hindi ko nakita. Sasabihin hindi ko nakita eh. Pero bago pa man lumalim at uminit ang usapan natin, i-welcome naman natin syempre yung mga bago nating kasama ngayon. Ano ba? Kasi kung hindi pa nakikita daw ni Attorney Dino De Leon ng warrant of arrest, may makasama tayong hindi kasi makikita ngayong linggo. Kaya iba muna ang makikita natin. Ang napakahusay, napakaganda. at nagbabalik sa With Due Respect, di ba? Si Jermaine De Hello Rulla. po. At siyempre gusto ko lang namin sabihin, ito po ang aming executive producer. Yan. Ha? Ako ba? So, pag problema po kayo sa amin at mga sinasabi, galing po sa kanya yun, utos niya lang po yun. Pero may Utos niya lang po yun. disclaimer. Kaya, it's on you guys. Kaya kung mararamdaman niyo po ngayong hapon na medyo mas mataas po ang aming energy sa pakikipagkwentuhan, ay nandito dahil kasi po ang aming EP na design. yes. Sino ba yung posas ko? Masking tape ko dito. Sige, pero doon na, nasa usapin ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. So dapat ba tumakbo na siya sa Supreme Court? Ito ba ay premature, kagaya ng sinasabi ni Dino? Or Yan nga, Attorney Dino, paano ba yun? Kasi parang wala pa naman, pero dumulog na siya sa Supreme Court. Hindi naman, wag natin isipin na tanga sila dyan, di ba? Kasi ang ibig sabihin dyan, meron na silang nakita, di ba? Or meron ng intelligence yan, di ba? So ibig sabihin, hindi naman yan, they're not running around like headless chickens. Pero sa totoo lang, wala pa tayo nakikitang aktual. Tayo, wala. Tayo, di ba? Pero baka naman meron na silang naamoy, nakita, may nagsabi na sa kanila na isang reliable source, no? Having said that, di ba paulit-ulit na retoriko ni Bato de la Rosa ng mga oras na ini-implement niyang war on drugs is kung wala naman kayong kinakatakutan, wala dapat kayong ikatakot. Okay, wala kayong makaginawa, wala dapat kayong ikatakot. So napaka-importante naman na harapin niya yung proseso, di ba? At saka sabi niya, di ba? Mr. Go ahead, Mr. Trillanes, go ahead, make my day. Why are we preventing everyone from making Bato de la Rosa's day? Di ba dapat tayo dito, binibigyan natin sila ng kasiyahan. We have to make their day. Tsaka may madadamay pa ata kasi natatandaan ko din ata si Senator Robin Padilla. Gustong sumama. Para nagbigay din siya ng statement. Tsaka ano yan, matapang yan, di ba? Si Laki Senator ng Bato muscle. Oo. Laki ng muscle ni Bato Sasama de daw la ata Rosa. siya, di May, ba? may namimiss na rin naman siya. May namimiss sila. May namimiss sila, di ba? may namimiss So sila. let's make their day. Sabi, di ba? Tearful reunion. Tearful reunion. Zandro. Sabi natin, Zad. May mga Tingin mo ba, may tanong lang ako sa'yo, tingin mo ba hindi iiyak si Bato de la Rosa pag hinuli na? Hindi yan iiyak. Ikaw, botohan tayo dito. Iiyak ba siya? Hindi. Nagtago nga siya sa Santo Niño. Sa atin lang to. Baka Hindi, pero hindi umattend ng session, no? Hindi nga, ilang days na rin. Akala ko nga, Monday. kung hindi nga lumabas na parang nagpakita daw sa spiritual advisor, no, ay akala ko nga mag-uumpisa na tayong magbilang ng parang where in the world is Senator Bato de la Rosa? Kasi parang medyo nagtatago na nga, no? Pero kagaya nga nung sinasabi ni Maine na kasi si dating Pangulong Duterte, ganyan, no, may lumabas na arrest warrant, 'di ba, nadala sa Hague, kailangan harapin yung mga kaso niya doon sa International Criminal Court. Lumalabas sa survey ng WR numero noong April 2025 na para sa ating mga kababayan, tingin nila, no, 58%. So majority ito, 6 sa bawat 10 Pilipino na
dapat, kagaya ni Pangulong Duterte, kung sino man yung mga sinasabing kasabwat o co-perpetrator doon sa krimen, tingin nila dapat din personal na harapin ang kaso sa ICC. Tsaka across all surveys rin yan, di ba, bukod sa WR numero, yan rin na nakita ng Okta, yan rin na nakita ng SWS survey. Pero Dapat favorite mo yung mapanood sila. WR numero? Siyempre, paborito ko dito ko ngayon eh. Oo, pero consistent yan, no? So Tama. yan yung sentimiento ng taong bayan. Napakalinaw na ano. Pero magtataka ka rin, no? Bakit kaya biglang in-announce ni Ombudsman Boying Remulla? Wala pa rin naman. Anong tingin niyo doon? Anong tingin ninyo kung bakit bigla niyang in-announce? Sabi niya, alam niya meron, ito ba? Tapos sabi nung kapatid, wala pa sila nakatanggap. Sabi ng DOJ, ng Malacanang, kailangan dumaan yan sa korte. Biglang sabi ng Department of Justice, hindi yan extradition, ano yan, surrender yan. Di ba? Iba-iba ng mga sinasabi. Anong tingin niyo doon? Nag-uusap ba ang executive branch? Anong ikaw, Ako, Jermaine? kay Zandro ko titingin. Siya ang Anong ipi balita dito. natin, Zandro? Zandro. Meron ba? Anong motivasyon? Ano daw ang motivasyon ng ombudsman? Bakit kaya siya yung naglabas na meron na daw? Hindi ko alam sa kanya. Siya lang Ako lang ano lang ta, teorya ko lang, di ba? Ang sinasabi kasi sila, hindi yata nag-uusap itong mga ito. Bakit naman yata iba-iba sila na sinasabi? Kailangan ng GC. Kailangan ng GC. I'll be the devil's advocate. Okay. Nag-uusap nga ba? Hindi ba nag-uusap o nag-uusap at politically motivated na na Well, ako ayoko nga tawagin na politically motivated eh. May motivasyon, pero at well coordinated ito. Sa aking palagay, nag-uusap. Si Ombudsman Remulla galing sa DOJ. Exactly. 'Di ba? Nag-uusap yung mga 'yan, 'di ba? Nag-uusap at sa aking palagay lang, tingin ko lang baka gusto nila na ipadaanin sige sa korte. Kasi sinasabi, sinisisi lagi executive about the arrest warrant of the president. And lakas na kasama ng legal basis nila, di ba? Meron tayong batas na pinagbabawal ang crimes against humanity at nakalagay doon sa batas na yon, pwedeng isurrender ng executive sa international court ang mga accused. Pwede. Malinaw na malinaw. Sa batas yan mismo, no? At hindi ito extradition, ang tinatawag dito surrender. At empowered ng executive branch to do it, no? So dahil confident naman sila na hindi ito extradition, confident naman sila na may legal basis sila, no? O di sige, ilagay ninyo sa korte, 'di ba? Para tapos sinabi ng Malacanang, 'di ba? Bakit kailangan dumaan niyo sa korte? So I think because of the legal basis is very strong. Baka this time around they will allow Bato de la Rosa to go through, issue ask for a TRO because the TRO will not be issued anyway. I think kung hindi ito politically, kung hindi walang political collection na pag-uusapan lang natin ito legal basis as a lawyer, malinaw na malinaw yung batas eh. Malinaw na hindi naman to extradition eh. So gusto nilang ilagay doon para magkaroon ng judicial imprimatur. Korte na ang nagsabi. Hindi lang puro executive ang sisisihin, lalong-lalo na ngayon na precarious ang situation ng executive. Pero Atty. Dino kasi, iba yung sitwasyon ngayon. Yun nga. Wala si dating PNP Chief Torre. Oo. Kaya nga ako, I think, related to that, na tingin ko, ang personal na basa ko naman, maaaring testing the waters. Yung ginawa ni Ombudsman Boying. Kasi, inilabas niya na, maaaring paparating na yung arrest warrant at maaaring nagagather sila ng intelligence. Kasi, kumpara sa dating Pangulo, si Senator Bato ay sitting senator, 'di ba? So kumbaga may mga iba't ibang players na kailangan ikonsidera. Kung paano ngayon siya maisusuko sa ICC kasi anong tingin ng Senado bilang institusyon, anong tingin ng publiko kasi kakatapos lang na inire-elect din siya ng ating mga kababayan bilang senador, 'di ba? So maaari din na para magawa nila ang plano, ang Torre 2.0 plan, para maaresto si Senator Bato, kailangan nila i-gather ano yung mga potential na responses. Kasi so far, narinig na natin yung mga kasama niya sa minority sa Senate na nagreklamo na sila, di ba? Si Senate President Tito Soto doon, sinabi na hindi maaaring arestuhin si Bato. Habang may sesyon ng Senado, di ba? So baka yan ang ginagather ng ombudsman para makapag-advise kung ano ba ang magandang approach para talaga ma-execute ng mabuti. Dalawang bagay lang gusto ko lang sagutin yung sinabi natin na wala na si Torre, no? Tandaan natin na he is still the only 4-star general. And he hasn't retired yet.
At ibig sabihin, pwede pa rin siya bigyan ng special assignment ng executive to actually implement the arrest warrant. Tandaan natin Would yan. you di want ba? him to be Well, assigned? kung siya yung may kaya at kaya mag-deliver, di ba? At kayang harapin yung kasi tapang-tapangan lagi. Ang mahilig sa sindak game ang mga Duterte, di ba? Oo. Kabilang na rin dyan, di ba? Siyempre, di ba, may supporting class rin yung si Bato de la Rosa, no? So, I think, di ba, still, si General Torre, sundalo naman yan, or PNP yan, police yan, na napaka-professional, he can still execute this, despite the fact that he's no longer the PNP chief. He's still the highest-ranking general within the Philippine National Police at this point in time. That's first. The second one is, gusto ko lang sabihin na, hindi ba oras naman siguro ng mga biktima to tell their stories? Exactly. Diba? Parang- So, napaka-importante yan. Dami-dami, lagi na lang, itong ingay na ito, lagi na lang kwento ni Bato de la Rosa, kwento ni Rodrigo Duterte, kwento ng politika, nakikisaw-saw lahat ng mga politiko. Pero there are instances siguro naman na pwede naman natin bigyan sana ng oras yung pamilya ng mga biktima. Ikwento ang kanilang hinagpis, ikwento ang kanilang pinagdaanan. Sino na ba ang nagte-take care, di ba? At nag-aaruga sa kanila, who is assisting them to actually recover from this traumatic experience? Ang mga pinatay po, tao. Na hindi po pinatay, baboy na kakainin na lang natin. No? Mga tao po ito. So kailangan mapakinggan naman natin ang istorya nila sa tamang appropriate forum na hindi na ibigay dito sa Pilipinas. So harapin na dapat ni Bato de la Rosa akusasyon. Anyway, he can hire lawyers. He can actually have a good defense there. And if they're very confident in their legal basis, then they will be set free in the international criminal Yun law. naman ang advice ni Inday Sara, di ba? Ang sabi ay, mag-hire ka ng magaling na abogado. lawyer. Lawyer. Kasi galing ni Kaufman. Oo. Na wala pang napapanalo kahit isang motion. Ay, sorry. Gusto ko magdagdag mo kay Dino, no? Very quick lang, no? Kasi hanggang ngayon, nasa punto ng pribilehiyo si Bato. May access siya sa abogado, sa whole legal team. Pero tama ka, Dino, yung pinatay nila, pinatay lang nang walang due process. Siya ngayon, we are affording him the due process. So I think, bigyan nga natin ng oras, ng panahon yung mga pamilya ng biktima. Hindi na sila numero, kung bagaman tao po talaga sila na nawala ng buhay dahil sa war on drugs na ito. Tsaka kailangan ngayong mamili ng Senado. Kayo ba ay magiging sanktuaryo ng mga naging biktima ng pagpatay? Ang Exactly. Senado ba ay kayang irepresenta yung biktima ng gera kontra droga? O sanktuaryo kayo ng mga nagtatago sa batas? Nagtatago sa, tandaan po natin, ang crimes against humanity ay isa sa mga pinaka-karumal-dumal na krimen na pwedeng harapin. Isa po itong pandaigdigang krimen, no? Yeah. Pero sa tingin nyo, kapag pinagbigyan yung TRO, paano yun? Pag binigyan yung TRO lang naman yun eh. Hindi mo na arestuhin. Pag-isipan pa rin naman nila yung logistics eh. Tapos magkaka-proceedings eh. And people, after that, most probably, the Supreme Court will have oral arguments and the people will hear the basis, the legal basis as to why we ought to abide by international law, that we actually have an obligation under the Rome Statute. Supreme Court na mismo nagsabi, meron pa rin jurisdiction ang ICC sa Pilipinas in the case of Cayetano versus Pangilinan versus Cayetano, na unanimous ang decision. Kaya nga sa akin napakalakas ng legal basis dito, no? Kaya sige, padaanin, TRO muna, hindi mo na kita hulihin, mag-usap tayo sa Supreme Court, pakikinggan ng taong bayan yan at magiging malinaw kahit sa Korte Suprema sa aking palagay na ito may legal basis at kailangan talagang i-implement na itong warrant of arrest through the method of surrender. At pwedeng patunay din to kapag pinagbigyan yun, baka hindi walang may kumaga parang hindi talaga kaya na magkaroon ng trial dito sa ating bansa. Sa akin palagay pagka hindi ito pinagbigyan ng Supreme Court, 'di ba? Kung sakasakaling pinigilan talaga with finality, hindi lang TRO yung with finality the decision na hindi siya maaaresto, it only goes to show that we are unwilling and unable to actually hold into account those people who are accused of the most atrocious crime. And that is crimes against humanity. Kaya lumalabas on the basis of law and the basis of justice, mukhang kailangan talagang harapin ang kaso. Well, mukhang masarap naman magpasko ata sa Netherlands. Oo. Windsor, At saka Netherlands. mas malapit kay Santa Claus. Sorry, hindi ko lang mapigilan. Last na talaga. Okay, last na winter talaga. one. Wala Alam dito niyo naman, EP dito yung EP. Sige. Baka Alam niyo naman, nag-aral ako dyan. Nag-aral ako dyan sa The Hague. No? Yes. Nag-aral ako, doon ako tumira mismo sa Scheveningen. Ulit, Spell. Scheveningen yan. Hindi ko kaya spell, di ba? Beach area yan, no? White sand yan. Lahat, white sand. Ang ganda ng hangin dyan. Sabi ko nga parang nahil yung soul ko na nag-aral ako doon. Kasi ang ganda talaga. So, araw-araw ka pupunta sa Peace Palace, punta kayo sa ICC, punta kayo sa ICJ. No? Anyway, isa lang ang komento ko dyan. Ang komento ko dyan,
kasi pag madaling araw, matagal maggabi eh. Parang maliwanag pa rin eh. Tapos parang alas 10, alas 11 na, parang may araw pa rin, no? Tapos, ang dami mong maririnig na seagulls. Yung seagulls dyan, ang tatapang. Ang tatapang talaga. Paano tunog? Hindi tumitigil. As in ha, madaling araw na nagigising ka pa dahil sa tapang nila. Minsan kakatok pa dun sa bintana mo. Ganyan yan, no? Gusto ko nga sulatan tong si Rodrigo Duterte at si Bato de la Rosa. Pag oras na nandun si Bato de la Rosa, sulatan ko, no? Chat GTP ko na lang. Chat GPT, gagawa tayo ng sonnet na Shakespearean. Sasabihin ko, yun ang mga boses ng mga pinatay nila sa Pilipinas. No? Yan yung bala kong gawin dyan. No? Shakespearean poetry. Diba? Lahat ng mga pinatay ninyo, isipin ninyo, naririnig ninyo yung mga boses ng mga wakyan, yung mga boses ng mga pinatay ninyo sa Pilipinas. Hindi lang po abogado, playwright na din Yes, po. playwright. Kasama dito na si At siya lang po yan. Kami kasama dyan.